Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Buadlaw sang Martes. Marso 31 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Nagkaroon sa aton nga mga pangulong dinalan. Iloilo City nalakip sa top 20 nga syudad sa kalibutan nga nagapanguna sa zero waste movement suno sa UN. Philippine Coast Guard nakaalerto na subong Semana Santa. Iloilo City Emergency Operations Center naka blue alert status. Lokal nga pangaluhan sa Kalimudyan handa na sa pagdugok sa mga bisita subong Semana Santa. Department of Health nagpahanumdum sang 4B sa publiko agud malikawan ang pagkalumos. LTO NIR gininspeksyon ang pila ka PUV sa nagapanguna nga mga terminal sa Negros Occidental. Lain-lain na aktibidad para sa Semana Santa o kung Semana sang Iloilo lauman sa madason nga semana. 5 ka driver sa Western Visayas nagpositibo sa Oplan Haramas o surprise drug test sang PDEA kag LTO. Kag DSWD nakapanagtag na sa masobra 11.9 million pesos nga financial assistance sa mga tourism workers nga napektuhan sang bagyong Tino. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita lokal, syudad sang Iloilo nalakip sa top 20 nga syudad sa kalibutan nga nagapanguna sa zero waste movement suno sa UN. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Emero Santiagudo. Nalakip ang Iloilo City sa top 20 nga syudad sa kalibutan nga ginkilala sa United Nations Advisory Board nga nagapanguna sa kampanya sa zero waste. Kaupod sang Iloilo City ang San Fernando City, Pampanga sa nakasulod nga highly urbanized cities gikan sa pungsod Pilipinas. Napiluan ang syudad bangod sa sustainable urban governance ni kag maayo nga waste management framework nga nakasentro sa komunidad kag para sa long-term resilience. Ginkilala man sang UN ang pagdumala sang syudad sang basura pinaagi sa waste diversion, partikular sa nagligad nga 3 ka tuig unsa diin nagresulta sa pagsaka sang 48% nga recycle recovery. Kagagod mapasan yung pang-organic waste composting agud mabuhinan ang mga basura nga ginahaboy sa landfill. Magluwas diri ginkilala man sang UN ang Project Agubay nga real-time waste monitoring platform nga nagatrack sang real-time nga data sa paghaboy, pagkolekta kag iban pa nga pagdumala sa mga basura sa mga kabaranggayan. Ang pagkilala sa 20 cities towards Zero Waste Inisyatibo sa UN Secretary General's Advisory Board on Zero Waste kag ginasuportahan sang UN Habitat kag UN Environment Program. Tinutuyo sini nga kilalahanon ang mga syudad sa kalibutan nga may makabag-o nga pamaagi
agod mabuhina ng basura samtang ginapromote ang mas sustainable, mas resilient kag mas inclusive nga urban systems. Nalakip man sa listahan ng mga syudad gikan sa Ghana, Italy, Morocco, Tanzania, Brazil, Sri Lanka, Turkey, Malaysia, Kenya, United States, China, India, Japan, kag Mexico. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-alerto na ang Coast Guard Station Iloilo subong nga Semana Santa sa pagbantay sa Coast Guard Station Iloilo gin-activate na nila ang Malasakit Help Desk for Upland Biyaheng Ayo Semana Santa and Summer Vacation 2026 nga nagumpisa sang Marso 28 kamagalawig tubtob Abril 5. Ang pag-activate sa Malasakit Help Desk nakatutok sa pagpatuman sa security measures, pag-inspeksyon kag pagbulig sa mga pumuluyo sa ilang mga kinahanglan samtang nagabiyahe. Inikabahin man sang commitment sang Coast Guard nga mapasiguro ang safety, security kag convenience sang tanan nga mga biyahero subong nga Semana Santa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Emergency Operation Center naka-blue alert status na subong nga Holy Week. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Si Emer Rose Santiagudo may balita. Ginpaidalom sa Blue Alert status ang Emergency Operations Center sang syudad sang Iloilo sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRMO subong nga semana. Sa idalom sang Memorandum Order No. 104-B nga gin-issue ni Mayor Raisa Treñas, mangin epektibo ang Blue Alert status halin Marso 29 tubtob Abril 6. Sa idalom sang Blue Alert status, gin-activate ang response clusters kag hugot ang pagbantay sa mga barangay DRRM sa sitwasyon sa ilang atag sa kabarangay, lakip na ang mga aktibidad may kaangtanan sa Semana Santa. Naka-alerto man ang mga operational facilities sang CDRMO, particular sa Balantang, Kalumpang, Motorpool, Gaisano, Omega World, agod bantayan ang mga paghiwat sa mga aktibidad. Magabantay man ang CDRMO sa mga transport terminal kag port sa syudad kung sa ding ginalauman nga madagsa ang mga pasahero nga magapauli. Maga-deploy man sila sa mga personnel nga magabantay sa mga simbahan para sa bisita iglesia kag sa iban pa nga mga aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magkapabiling nga bukas ang 7 ka merkado publiko sa syudad sang Iloilo sa Semana Santa. Inagin pasalig sang Iloilo City Local Economic Enterprise o kon LEEO. Mangin regular ang ila operasyon sa Holy Week. Magabukas sa alas 4 sa kagahon tubtob alas 8 sa gabi ang Iloilo Central Public Market, Haro Public Market, Haro Small Public Market, La Paz Public Market, kag Mandurriao Public Market. Samtang regular man ang operasyon sang Iloilo Terminal Public Market, halin alas 2 sa kagahon, tubtob alas 10 sa gabi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 280 ka mangunguma sa Leon, Iloilo nagbinipisyo sang libre nga soil analysis ang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. JP Hervas may balita. Nagdangat sa 280 ka mangunguma sa Leon, Iloilo ang direkta nga nakabenepisyo sa libre nga soil analysis ng gobyerno subong nga Marso. Ang banwang ginbisita sang Mobile Soils Laboratory sa Department of Agriculture Western Visayas humalin sang Marso 23 tubtob Marso 26. Katiyuan sang programa nga mahatagan sang oportunidad ang mas madamo nga mga manguma nga mapacheck ang kalidad sang duta nga ila ginatalauma agud mapanubo ang ila gastos kag mapataas ang ila produksyon. Ang libre nga soil analysis sa Leon nga gintanyag man sa mga manguma sang kaiping sini nga banwa sang Alibudyan, San Miguel kag Tigbawan ang nakatipon sang kabusan nga 296 ka soil samples. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lokal nga panguluhan sang banwa sa Kalimudyan handa na sa pagdugok sang mga bisita subong Semana Santa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita. Handa na ang lokal nga panguluhan sa Libudyan sa pagdugok sa mga bisita sa ila banwa sa mga Semana Santa. Sunod kay Alimudyan Mayor Ayan Kenneth Alfeche, ginaabi-abi nila ang tanan nga luyag magpadulong kag magpamalandong sila banwa ilabi na sa Agony Hill nga masami nga ginabisita kada Semana Santa.
Dugang pa sang alkalde sa nagdiga nga tuig nga Semana Santa, ginabanta 80,000 ka bisita ang nagpadulong sa Banwa kag subong nga tuig ila ginapangamuyo nga hindi ini magdubo sa biyak sang epekto sa pagsaka presyo sa petrolyo. Ginpasalig man sang alkalde nga nakalerto ang ila kapulisan sa pagpabilin sang seguridad, kalinong kag katawhayan. Ginaagda man sang alkalde ang tanan nga mga bisita sa alibudian nga magbisita sa ila One Town One Product o kun Auto Pub agud magbakal nga magtilaw sang mga ginapabugal nga produkto sang ila lugar. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH, Western Visayas Center for Health and Development, nagpanumdum sang 4B sa publiko agud malikawan ang pagkalumos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Sa pagsaulog sang National Drowning Prevention Month sining nga bulan sang Marso, nagpahanumdum sa publiko ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sang 4Bs agud malikawan ang pagkalumos. Gimpayag ni Penny Exosit Hubag, Health Education and Promotion Officer 2 sang Health Promotion and Communications Management sang DOH Region 6 nga mapunggan ang pagkalumos kag isa sa mga pamaagi diri amo ang pagsulod sa 4Bs nga bantay, bida salbabida, barrier kag bawal ang alak. Kinahanglan suno kay Hubag nga importante nga ginabantayan ang kabataan nga amo ang masaming nga gakalunod sa ila paglangoy kag kinahanglan man nga nagasuksok sang life vest o kon salbabida ang nagalangoy ilabi na ang kabataan. Dugang panihubag nga siguraduhon nga natakpan ang mga bubon, dramo kung ano pa nga suludlan sang tubig kag butangan sang barriers ilabi na kung nagaistar malapit sa dagat o kon sapa kag dapat likawan man ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon para mangin alerto samtang nagalangoy. Ang pagkalunod ang ikatatlo sa ginatunaan sa pagkamatay sa bilog nga kalibutan. Sa Pilipinas, masobra sa 3,000 ka individual ang kakapatay kada tuig o kon average nga pulo ka Filipino a day sandi sa World Health Organization data. Nagapakita naman sa datos sang Online National Electronic Injury Surveillance System sang DOH halin 2010 to 2023 sa first to third quarter nga minabalha nga 166 ka kaso sang drowning-related injury sa 1 to 4 years old, 147 ka kaso sa 5 to 9 years old, kag isa kagatos nga kaso sa 10 to 14 years old. Ang Calabarzon, Ilocos Region, Central Luzon, kag Western Visayas may pinakamadamo nga kaso sa pagkalunod halin 2010 to 2023 nga first to third quarter. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang inspeksyon ang LTO Negros Island Region sa nagapanguna nga mga dalanon kag transport hub sa Negros Occidental kabahin sang Oplan Biyahing Ayos Semana Santa and Summer Vacation 2026. Yara sa 12 ka LTO personnel ang nagkandak sang inspeksyon sa private and public utility vehicles sa Bacolod South Ceres Terminal, Bacolod North Ceres Terminal kag Burgos Extension. Naglabot naman sa 83 ka mga motor vehicles ang ginsikyar, 76 ang pasado sa safety standards, 7 ang may bayulasyon kag ginisyuhan sa Temporary Operators Permit o kon TOP. Ginpahayag ni LTO NIR Director Jack Kunlo padayon ang ilang pagmonitor sa estado sang biyahe agud mapasiguro ang kahilwayan sa disgrasya sang mga pasahero nga maga-bakasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. COMELEC magapatuman sang work from home pila ka schedule sang voters registration igapaiway sa bulan sang Abril. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Magapatuman sang work from home arrangement ang Commission on Election lakip ang mga field offices sa bilog nga pungsod ini ang santo sa ginpapanaog nga Executive Order number 110 bilang pagsuporta sa National Executive Policy on Energy Conservation. Ginanunsyo sa COMELEC Iloilo City nga sugod Abril 6 hasta Abril 27 ang mga nakaschedule nga voters registration sa Iloilo City nga natuon sa adlaw sang Lunes, Abril 6, Abril 13 kag 27 ang kansilado. Magapadayon naman ang regular nga schedule sa adlaw sang Martes hasta Sabado alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ulugon sang probinsya sang Iloilo sa madason nga semana ika-125 nga semana sang Iloilo kadungan siniilauman ang mga nagkalain-lain nga aktibidad para sa selebrasyon. Sandig sa provincial government hiwaton ang food parade sa Abril 6. Sa pareho nga pet sa magabukas naman ang MSME Trade Fair, Agri Fair kag exhibit
kag Festival Costume Exhibit sa Iloilo Capitol Grounds. Sa Abril 7, mayara sing paindis-indis sa mga kabanwahanan sa folk dance kag rondalya sa Capitol Grounds. Kag sa Abril 8 naman ang launching sang Talamdan, a technology-driven governance for a more progress Iloilo. Hiwaton sa Abril 9 ang fun run sa Kapitolyo. Ang tema sa selebrasyon amo ang Iloilo at 125 pagsaulog sang padayon nga kauswagan kapag-un kag kadalagan. Radyo Pilipinas News. Isa ka makasaysayan nga una sa NIA Halao River Multipurpose Project Stage 2. Opisyal na nagapanghanda ang mga farmer members sang Agbato Kalinog irrigators para sa ikatatlo nga cropping double dry season. Ini nga milestone kasunod sa madinalagon nga pagdulong sang tubig irigasyon sa barangays Agli Bacau, Bado, kag Tuyungan halin sa Oktubre 25. Ang Agbato ang isa sa mga Irrigators Association nga ginorganisa sang PMO sa sulod sang Zone 1 Main Canal 2 area sang proyekto. Sa katapusan sang 2025 ginabanta nga may 5 kagatos ka mga manguma nga benepisyaryo sa Zone 1 MC2 ang makabenepisyo gikan sa partial nga operasyon sa Halao River Multipurpose Walay Sapayan sa nagapadayon nga pagtukod sa mga bahin sang irigasyon. Radyo Pilipinas News. Nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga ang 5 ka mga drivers sa ginpatigayon nga Oplan Harabas o surprise drug test sang PIDEA 6 kag LTO sa nagkalain-lain nga transport terminal sa Western Visayas. Suno kay PIDEA 6 spokesperson Maria Graziela Tanalyon, katuyuan sang drug test nga masiguro nga hilway sa illegal nga droga mga driver nga nagabiyahe subong nga Semana Santa. Ini kabahin man sang paghatag proteksyon sang PIDEA kag LTO sa mga commuters. Sa masobra anam kagato sa ginkuhaan sang urine sample, duha nagpositibo nga tricycle driver sa Culasi Ceres Terminal Antique. Duha pagid ka mga driver man sang tricycle kag jeepney driver sa Pueblo de Panay Integrated Transport Terminal Capiz kag isa ka tricycle driver sa City Mall Terminal Calibo, Aklan. Sa pagpositibo sa mga driver, igapaidalom sila sa confirmatory test kag igapaidalom sila sa community-based rehabilitation program. Iga-revoke naman sang LTO ang lisensya sang mga magpositibo sa confirmatory test. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, banwa sang Alimudyan handa na nga magbulig sa supply sang high-value crops sa Kabisayan nakatungdan. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni JP Herbas. Nagpabutyag sang kahanda ang banwa sang Alimudyan nga magbulig supply sang high-value crops sa Kabisayan nakatungdan, pananglit magdubo ang supply sa mga utanon nga ginakuha sa gwa sang rehiyon bangod sa nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang petrolyo. Suno kay Alimudyan Agriculturist Chita Kalibayan, ang ilang 7 cities o kon 7 ka organic vegetable producing barangay ang sarang nga mag-supply kada semana sang 5 ka tonelada sa mga high-value crops kaangay sa broccoli, cauliflower, cabbage kag carrots. Patag di Kalibayan ang area may mataas nga produksyon sa nasambit nga mga utanon sa bilog nga tuig bangod sa paborable nga klima kag duha ka greenhouse ginhatag sa Department of Agriculture. Dugang pa di Kalibayan sa piyak sang pagsaka sang presyo sang gatong, ang lokal nga panguluhan magapadayon sa pagbulig biyahe sang libre sa mga produkto halin sa 7 cities padulong sa Leon, Bayanihan Tipon Center sa ila poblasyon kag sa Iloilo City. Magduwa sa 7 cities, pinengganyo man sa munisipyo ang pagtanom sa mga high-value crops sa mga barangay sa iban nga distrito sang Banwa. Ginaagtama ni Kalibayan ang tanan nga interesado nga mag-avail sa mga produkto sang Banwa nga magpakikangot lang sa ila opisina. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nagpanagtag na sa masobra 11.9 million pesos nga financial assistance sa mga tourism workers nga naapektuhan sang bagyong Tinyo. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Naglamot sa masobra sa 11.9 million pesos nga financial assistance ang ginpanagtag sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga tourism worker nga naapektuhan sa bagyong Tino. As of March 28, 2026, naka-release na ang regional office ang assistance sa 1,162 ka benepisyaryo gikan sa Aklan, Antique,
Capiz, Guimaras kag Iloilo Province. Kada kwalipikado nagabato sa tig 10,325 pesos bilang suporta sa ila kinahanglanon sa pag-recover sa impact sang bagyo. Patayon pa ang paghiwas sang DSWD6 ang payout sa iban nga lugar. Ang pagpanagtang sang assistance kabahin sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga buligan sa pagbangon sa nanginhalit sang bagyo ang mga naapektuhan sang bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presyo sa bulak nagapabilin nga estable sa pagsugod sang Semana Santa apang posible nga magsaka sugod sa Miyerkules Santo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Nagapabilin pa nga estable ang presyo sang bulak sa Iloilo City proper sa pagsugod sang Semana Santa. Suno sa mga flower vendors sa Dalan East North sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, wala pa sang pagsaka sa presyo sang bulak kaangay sang chrysanthemum, anthurium, rosas, riban pa nga mga fillers. Sa pila ka mga stall sa gwa sang Iloilo Central Market, ang chrysanthemum yara sa 600 pesos ang bundle, samtang 40 pesos naman ang kada stem sang rosas. Ginalauman naman sa mga manugbaligya ang pagsaka sang presyo sa Miyerkules Santo, Abril 1, kadungan sang pag-inabot sang ila bag-o nga mga stocks kag para sa bulk nga mga order nga gamiton sa mga karo nga magaparada sini nga Semana Santa. Siling sang isa pa ka vendor, posible maglabot sa 800 pesos tubtub 900 pesos ang bundle sang anthurium nga isa man sa mga madahog kada Semana Santa. Magluwas sa Semana Santa, patok man karon ang mga bouquet sang bulak para sa graduation o closing ceremonies sang mga bulutuan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sa bagong nga multipurpose gymnasium sa Puerto Princesa Barotac Viejo na humanas ang DPWH. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nakumpleto na sa Department of Public Works and Highways Region 6 Iloilo 3rd District Engineering Office ang konstruksyon sang 32.3 million pesos nga covered gymnasium sa Barangay Puerto Princesa, Barotac Viejo, Iloilo. May kalaparon ini nga 735 square meters, gumayara sang maple wood flooring, fiberglass basketball board kag ring, digital shot clock kag scoreboard. Ang multipurpose building sarang makapanagbalay sa dalagko ng mga tournaments, sports events sa provincial and congressional district level bangod kumpleto ini sa pasilidad. Suno kay Regional Director Denise Maria Ayag sang DPWH Region 6 ang pasilidad ang mahimo man nga mangin temporary shelter sa mga pumuluyo sa tion sang emerhensya kag evacuation. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan ang detalye sa mga panguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, Marso 31 tuig 2026. Sa dugang pa nga mga balita kang impormasyon, please share, follow kag like lang ang aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo